darling. Hello mga ka-friendly! Magandang araw sa inyong lahat. Again, ako po si Ems, and for today's vlog, what I'll be doing is answering some random questions about ukay. Pa-help naman po, paano mag-inventory sa retail ukay-ukay? Okay, dito meron dalawang way or option. First, gumamit ka ng logbook. Kasi sa mga logbook, madali siyang i-trace. So, ilista mo lang naman doon kung ilan yung items mo, kung magkano yung puhunan mo, tapos ilan ba yung nabenta mo today, ganun. Tapos, i-minus mo lang siya doon sa kung ilan talaga yung total ng damit na ibebenta mo, para malaman mo kung ilan na lang quantity ng tinda mo. Yung iba naman, gumagamit ng Excel. Yung ginagamit ko, Excel. So, input ko lang doon, kunyari si Aling Kepoy, bumili siya ng dalawa. So, i-input ko lang doon, dalawa. Tapos, meron naman akong ginagawa ng mga kung paano yung pagmaminus, yan. So, automatic na siya kay Excel. So, madali ko siyang natatrack. Madali ko nalalaman, ay, ito na lang pala yung yung remaining ng mga paninda ko. Ay, ito na pala yung nasold ko. Ay, ito na pala yung kinita ko. Ayun. So, yun yung dalawang option. It's either Excel or kung hindi naman kayo masyadong techie, sa logbook. Kahit ano namang notebook po pwede. Okay? Next. Hi mga sis. Ask ko lang, ano ibig sabihin ng tie-up at no tie-up? Salamat sa sagot. Okay. Sa mga tie-up, ito naman is kay supplier. For example, ang tie-up, yung gusto mong bili na dress, meron siyang ka-tie up na isa pang bulto. Ngayon, paano ba yun nangyayari? Kung si supplier mo ay meron siyang isang tindang bulto na hindi bentables or hindi talaga madaling maubos, yung mga matagal, ang gagawin nila ngayon is ita-tie up nila yun doon sa bulto na madaling maubos. So, ikaw as a buyer, as a seller na bibiling bulto kay supplier, bago mo makuha yung bulto na gusto mo, kailangan mo munang bumili or mag-prepare din ng pera para doon sa isang bulto na hindi mo naman talaga bibilhin para makuha mo yung bulto mo. Kasi yun ang tie-up. Tina-tie up talaga nila yung mga malalakas na bulto sa hindi para mabili. Sa no tie-up naman, for example, ako, ang gusto ko lang bilhin is dress lang. Yun lang yung bibilin mo. Kahit na madali siyang ma-sold out, kung si supplier naman ay lahat ng items niya ay nasusold out, hindi siya nagpapatay up. Okay? So, meron mga question doon na, paano yun, ma'am? Ibig sabihin, magbabayad ako ng dalawang bulto, pero isa lang makukuha ko, yung item lang na gustong kong bilhin? No. Ibig sabihin po nun, parang parehas mong bibilhin yung dalawang bulto. So, dalawa yung babayaran mo kasi with tie-up, dalawa din yung matatanggap mo na bulto. Yon ang tie-up. Okay? Meron akong supplier na hindi siya nagpapatie up or bihira siyang magpatie up. Dalawa sila. Si Ionicat Boutique. Doon talaga ako bumibili since first collection. And then kay Preppy.ph, yun yung supplier ko ng shorts and yung HJL ko na dress. Pero kay Ioni, since first collection hanggang 5th collection, siya yung supplier ko. Sa kanilang dalawa ako nagbibili ng supplies or ng paninda kasi na-scam ako before, so hindi na ako ulit nagtiwala sa iba. Sa kanilang dalawa na lang talaga susubukan. Okay? Next. Hello! First time ko mag-post ng collection a few days ago. And walang pumapansin. Ano po bang tips on what to do? Next, at newbie po kasi ako. Thank you. Okay, sa mga first time seller na nagtatanong bakit walang pumapansin. Sis, ang gawin mo, baka naman kasi wala kang Facebook page. Tapos, i-share mo yung post mo sa personal account mo, and then, pag-invite ka ng mga friends mo, tapos, mag-share ka din sa story
ayun, kung kaya mong mag-boost ng page, mag-boost ka ng page, may bayad na lang yon. Pero kung wala, may mga group sa Facebook na pwede kang manghingi ng tulong sa mga kapwa mo seller na mag-like kayo, napalitan kayo ng like sa isa't isa para pwede rin nilang i-share yung post mo at ganun ka din sa kanila. Yun yung mga advice ko kasi huwag kayong makontento dun lang kayo nagpo-post. Huwag kayong makontento. Sa ukay, hanggat merong ukayan na pwede kang mag-post ka, mag-share ka. Kasi, 'di ba, para yung mga tao na yan, alam nila na ay mukhang maganda yung items na ito. Sige, puntahan natin. Ilalike nila yung page mo. So, in the next following days or weeks na magkakaroon ka ng bulto, yung mga nagla-like na yan, kapag nag-live ka or nag-photoshoot ka ulit or nag-post ka, i-share nila. So, dadami yun. Okay? So, advice ko lang, lalo na sa mga new seller, wag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi, it takes time nga. Sabi ko nga din sa previous vlog ko, na hindi naman agad magkakaroon kayo ng mga minors. It takes time. Minsan, family nyo lang yung bibili. Pero, pag tumatagal naman, magkakaroon kayo ng mga customer na hindi nyo naman talaga as in kilala. Pero babalik-balikan kayo. Ganon. Okay? So, huwag mawala ng pag-asa. Fight lang. Okay? Matumal talaga ngayon kasi bukod sa pandemic, yung mga buyer is seller na din sila. Kasi syempre, lahat tayo gusto natin ng extra income. Okay? So, patatagan lang yan ang loob. Ako lang po ba ang nakakaranas ng matumal na benta ngayon? Nawawalan tuloy ako ng gana. Musta naman ukay business nyo? Share naman kayo dyan. Okay? So, says, hindi lang po ikaw ang nakakaranas ng matumal na benta. Lahat po tayong seller. Kahit yung mga malalakas na seller na yan, so syempre, kunyari, dati ang bumibili sa kanya mga 80, syempre bumababa din yan kasi hindi lahat ng oras or araw na magla-live ka or magpo-post ka ay Pasko. Hindi po. Sa pag-uukay, may araw na matumal, may araw na malakas yung iyong benta. Okay, so says, huwag kang mawalan ng gana kasi sa ukay, kahit sabihin natin na isa lang ang bumibili dyan, or dalawa, or tatlo, or lima, basta mahal mo ang pag-uukay, wala kang magiging problema. And kailangan din kasi positive ka sa pagdating sa mga ukay kasi, di ba, kung ikaw ay negative ka kagad, yung vibes mo, parang alam mo yon, madadala mo sa live or sa post mo. So, huwag ka mawawala ng pag-asa. Fight lang. Kasi hindi lang ikaw ang nakaranas sa mga matumal na benta, kundi lahat po tayo. Hindi lang po sa ukayan. Okay? So, may mga ibang business din na as in talagang walang income or bumaba yung kanilang income. So, ang gagawin mo is repose, laban. Pasasaan ba at yung tumal na yan ay magiging bongga. Okay? So, yun ang aking advice. And for the last question, okay, ito naman, yung wife niya, meron mga old ukay, or siguro may pwesto, pero dahil nga pandemic, they need to close yung mismong store. So, hindi nila kaya mag-online selling. Tinatanong nila kung paano mabibenta or madidispose yung mga damit. So, I suggest na kung hindi nyo po kaya ng online selling or mag-retail ng mga paninda ninyo, you can try na mag-pre-pack. Kasi, doon, madamihan ang inyong ibibenta. So, hindi kayo mahihirapan na pa isa-isa. So, ang gagawin nyo, mag-take lang kayo ng videos para, kasi yung mga seller na nag-order sa pre-pack, nagtatanong yan, ano po yung videos, ganyan. Kasi, doon nila malalaman or magkakaroon sila ng idea kung ano talaga yung laman ng kanilang mga binibili. So, yung iba kasi hindi na pinapakita. Pero, kasi pag ganun, medyo alanganin yung mga seller bumili. So, talagang nanghingi sila ng videos. Videohan nyo lang, saglit lang naman yun. Yun yung advice ko, mag-pre-pack na lang kayo kung hindi nyo kaya yung online selling, yung online selling or yung pag-post ng mga retails na items ninyo. Kasi,
para hindi kayo mahirapan. Tsaka para ma-dispose nyo na rin yung items. Kasi habang tumatagal ang mga damit, pag naluma yan, mas mababa nyo mabibenta. At saka pag ang mga damit, pag hindi talaga nasusuot or nalalabhan, nagkakaroon talaga siya ng damage, kumukunat yung mga kanilang tela. So, yun. Pag once sa video nyo, bahala na kayo kung magkano nyo siya ibibenta. Depende na sa usapan nyo ni seller, ni buyer. Ayun. So, mga mostly pag nag-range is pinakamalang 3,000. Depende sa items, kung anong klaseng items. And depende na din kung gaano karami. Okay? So, that's it for today! Ayan. Sana po ay may natutunan kayo. Just comment down below kung ano pa yung mga gusto niyo malaman regarding sa pag-uukay. Yun sa mga bulto, sa mga code, titignan ko muna kung makakagawa ako kasi ilan pa lang naman yung collections ko. Okay? Regarding sa feedback. Yun lang naman mga ka-friendly. And sana nag-enjoy kayo. And always remember, wag po kayo matakot mag-mine or bumili sa mga kapwa niyo seller. Hindi po tayo nagkakaroon ng kompetensya dito sa ukay world. Please support each other. Kung kailangan i-share yung kanilang mga Facebook Live, please do so. Wag po kayong matakot. Baka kasi walang nang bumili sa inyo kasi bibili sa kanya. Hindi po. Okay? So, sa mga kapwa ko seller, let's support each other. And please do subscribe to my YouTube channel. And paki-like din ang aking Facebook page, which is Queen Amelia's Collection. Okay, that's it for tonight. Bye, bye, bye. We only need the two of us.